Pinangako pa ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nawa'y magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa unang araw po ng simbang gabi, ay inaasahan po talaga natin na dadagsaho ang maraming tao. Kaya ngayong umaga, hindi man ganun kapuno, pero marami na rin po yung tao para po sa regular na misa ng linggo. Kasi karamihan nga sa ating mga Katoliko ay lalo na nagsisimba lang tuwing simbang gabi. Kasi tradisyon sa atin. Pero kahit ano pa man, marami pong salamat sa inyong pagpunta ngayon. Palapakan niyo po ang inyong mga sarili. Marami pong salamat. Then pakisabi na rin, pakilingon sa inyong mga tabi, pakisabi na rin, magsimba tayo ulit bukas. Nabihan niyo, magsimba tayo ulit bukas. Mga kapatid, magsimba kayo, hindi dahil marami kayong inihiling sa Panginoon. Magsimba kayo, hindi dahil ang daming nakalista ninyong mga panalangin. Kasi tradisyon ng Pilipino na kapag simbang gabi ay marami tayong hinihinging kahilingan. Kasi naniniwala tayo na kapag makumpleto natin ang simbang gabi,
ay atin po makamit ang ating panalangin. Di ba? Pero, sabi ko nga kanina, magsimba kayo. Hindi dahil may hinihingi kayo sa Panginoon. Magsimba kayo kasi ito po ay napapakita na mahal natin ang Panginoon. Ito po ang sagot natin sa panawagan ng Panginoon sa kanyang utos nung sinabi niya, mahalin natin ang Panginoon ng ating buong puso, ng ating buong isip at ng ating buong kaluluwa. Ito po ang ating sagot doon sa kanyang utos sa atin na mahalin siya ng buo. Kaya po tayo ay nagsisimba. Lagi pong sinasabi, kapag ako mag-misa sa ibang unit, sa barko, sinasabi ko po, ang misa ay hindi po activity na taliwas sa alam ng iba. Ang misa mo ay duty nating mga Kristiyano. Ito po ay ating duty na magsimba at magpuri sa Panginoon. Hindi po ito isang activity. Magkaiba po yung activity, magkaiba po yung duty. Ang activity, pwedeng sabihin, hindi ka obligado. Pero kapag duty mo, ito'y obligado. Tayo po, ang mga Katoliko, mga Kristiyano, tayo po ay obligado na magsimba at magpuri sa ating Panginoon. Kaya, again, mga kapatid, kapag kayo ay magsimba, o kayo ay andito, huwag kayong magsimba lang, na dahil may marami kayong hinihingi sa Panginoon. Kundi magsimba kayo, kasi ito, isa sa ating pagganap sa ating tungkulin sa Panginoon bilang isang Kristiyano. Ngayon mga kapatid, ay tanaw na po natin ang Pasko. Ito na rin po ang unang gabi, unang araw na atin pong maririnig ang Christmas songs sa simbahan. Diba? Kasi usually, ang Christmas song o ang simbahan ay nagpapatugtog lamang ng Christmas song pagka-umpisa ng simbang gabi. Although, ang simbang gabi ay hindi pa po Pasko. Kasi ang Pasko po ay sa 25 pa. Pero, ito po ay tradisyon na po natin na kapag simbang gabi ay makakarinig na po tayo ng Christmas song. Pero mga kapatid, ang diwa po ng Pasko ay wala po sa mga pailaw na ito. Yan yung makikita, di ba? Usually, makakita rin po kayo ng mga pailaw ng simbahan bago po magsimbang gabi. Pero ang tunay na diwa ng Pasko ay wala po sa mga pailaw na ito. Ang tunay po na diwa ng Pasko ay wala po sa Christmas party. Ang tunay na diwa ng Pasko ay wala po sa mga regalo na ating nabibigay at sa regalo ng ating natatanggap. Yan po ang nakakalungkot na katotohanan. Dahil nagpatotoo, si Juan ang Panginoon, kung ano man ang pinapagawa sa kanila ng Ama, ito po ang ating patotoo. Ang tunay na diwa ng Pasko ay wala po sa ating mga nakikita na usually na akala natin ito ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay atin pong makikita kay Kristo. Kasi si Jesus mismo ang Pasko. Siya ang ipinanganak sa kanya ang Pasko. Sabi nga po ng ating Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus na si Juan ay nagpatotoo sa katotohanan. Subalit siya, si Jesus mismo, ay nagpatotoo ng higit pa sa kay Juan Bautista. Si Juan Bautista ay parang isang gift wrapper. Di ba kapag nakatanggap kayo ng regalo, natutuwa kayo, lalo na kapag maganda po ang balot, no? Maganda ang gift wrapper. Pero naaantig ang inyong puso kung ano man ang nilalaman ng regalo ng inyong natatanggap. Ganito po ang diwa ng Pasko. Si Juan Bautista ay hindi siya ang diwa ng Pasko, si Jesus. Siya po ang Pasko. Siya ang pinakamahalaga sa Pasko.
si Jesus. Habang tayo, ang ating ginagawa ay naghahanda po tayo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng decoration, pagkakaroon po ng mga palamuti at pagbibigay ng regalo. Yan po ang ating paghahanda. Subalit, ayon naman sa ating pagbasa ngayon, sa ating Ebanghelyo, ang pinakadakila at pinakamahalagang paghahanda ay ang paghahanda po natin sa ating sarili at mga puso. Ito pong klaseng paghahanda. Ang Pasko ay hindi po patungkol sa atin. Ang Pasko ay patungkol po kay Jesus, hindi po sa atin. Kaya nararapat naman na una, linisin natin ang ating puso at ating sarili. Kasi si Jesus ay darating sa atin. Alam mo natin na matagal na dumating si Jesus, more than 2,000 years ago. Pero katulad po natin, hindi din po siya nagtatagal sa ating buhay. Katulad po natin, kapag tayo po may hinihintay na bisita sa ating pamamahay, ano po una-una ninyong ginagawa? Naglilinis. O, di ba? Ano pa? Naghahanda ng pagkain. Naghahanda ng pagkain. Nagluluto. Siyempre pinapakain niyo yung bisita, di ba? So itong dalawang bagay nito ay mahalaga sa paghahanda din po natin sa pagdating po ng Panginoon. Una, lilinisin po natin ang ating sarili. Kung kayo po ang bibisita sa isang bahay at nakita niyo ang bahay ay makalat at mabaho, magtatagal ba kayo sa bahay? Hindi. No? Sigurado ako, marami kayong excuses para makaalis kaagad. Ganon din po ang nangyari sa Panginoon sa ating buhay. Dumating na siya, yes, matagal na. Pero dumating din siya sa buhay natin at sa puso natin, pero saglit lang. Kasi mabaho at maraming kalat din sa ating buhay at sa ating puso. Dumating siya, pero hindi siya nagtatagal. Biruin niyo, isang Panginoong mapagmahal at mapagpatawad, pumasok sa puso puno ng galit. Di ba? Maaari ba yun? Hindi, no? Hindi siya maaari. Isang Panginoong mapagpatawad, isang Panginoong mapagmahal at maawain, pumasok sa puso puno ng galit. Pumasok sa puso hindi marunong tumulong sa kapwa. Hindi ari. No? Hindi siya maaari. Kaya minsan ang Panginoon ay pumapasok sa ating buhay, sa ating puso, saglitan lang. Kasi nga, hindi po natin nalinis ang ating puso. Hindi natin nalinis ang ating sarili. Kaya ito po ang unang panawagan po sa atin. Sa pagdating po, sa paghahanda po natin, sa pagdating ng Panginoon. Linisin natin ang ating buhay, ang ating puso, upang sa ganon ay manatili ng matagal ang ating Panginoon sa ating buhay at sa ating puso. Pangalawa, sabi ko nga, ang Pasko ay hindi po patungkol sa atin. Ito po ay patungkol kay Jesus. Pero, bakit tayo po ang nakakatanggap ng regalo sa panahon ng Pasko? Diba? Usually, busy tayo, abala tayo kapag Pasko. Abala sa pag-iisip, ano ba ang regalo ko sa aking inaanak? Ano ba ang regalo ko sa aking mga anak? Ano ba ang regalo ko sa aking magulang? Ano ba ang regalo ko sa aking mga ka-office mate? Usually, yun ang ating laging naiisip. Pero kayo po ba? Mula noong kayo naging Kristiyano hanggang ngayon, ilang beses na kayo nagbigay ng regalo sa Panginoon? Ano-ano na ang mga regalo na iyong nabigay sa Panginoon? Ano-ano na? Mabibilang, di ba? Tandaan pa ba kung ano yung mga regalo na iyong nabigay sa Panginoon tuwing Pasko? Tandaan yun, hindi. Tandaan yun dapat. Kasi isa sa mga regalo natin sa Panginoon ay ang pagsisimba tuwing simbang gabi hanggang Pasko. Yan po ang ating regalo sa Panginoon.
Di ba usually pag regalo is physical? Pwede mo bang sabihin doon sa binigyan mo ng regalo, isipin mo na lang, binigyan kita ng regalo? Hindi, di ba? Physical. Kaya ang ating pong pagsisimba, isa po sa ating mga regalo sa Panginoon. Pero, ang pinaka-the best ever gift we can give to Jesus is yung paglinis natin sa ating puso. Mayroon pang pangalawa, na the best gift din we can offer to Jesus in this Christmas. Meron pa, yung makahikayat ka ng tao na lumapit sa Panginoon. The best gift pa rin siya until now. Yung asawa mo hindi nagsisimba, yung anak mo hindi nagsisimba, yung kapatid mo hindi nagsisimba, nadala mo sa simbahan, yan ang pinaka-the best mong regalo kay Jesus ngayong Pasko. Kaya niyo gawin? Ha? Kaya niyo gawin? Kung nais niyo magbigay ng regalo sa Panginoon, yan ang inyong gawin. Dalhin niyo ang inyong asawa ba yan? Anak ba yan? Kapatid ba yan hindi nagsimba? Dalhin mo sa Panginoon. At kapag nadala mo siya sa simbahan, magkasaka sabihin mo, Lord, ito ang aking regalo sa iyo. Na isama ko siya upang maniwala at sumampataya sa iyo. The best gift, di ba? At sabihin mo na rin sa Kanya na ibigay mo ito, sumama ka sa simbahan, ibigay mo ito as regalo mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sinabi ko yan, pero yan ay inyong assignment. Yan ay inyong misyon. Nitong buong simbang gabi ng 9 days, gabi na mas ng simbang gabi, ako po bilang inyong pare dito sa NSPL ay nag-anyaya po sa inyo na hikayatin niyo ang inyong mahal sa buhay, kaibigan na lumapit sa Panginoon bilang regalo nila sa Panginoon itong kanyang kapanganakan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Ayan, labakan yung natin yung labor natin dyan. Maraming salamat din po sa lahat ng lingkod ng ating chapel, ang ating pong tapos ng ating misa, humayo kayo at ihatid ang kapayapaan ni Kristo sa inyong mag-anak at sa inyong kapwa. Salamat sa iyo. Let's praise the Lord and good morning po sa